Kausap natin si Jason Cainglet, ang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SIDAG. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Miss Ruth, at sa lahat po ng nanonood na kanilang programa. Sir Jason, ano po ang reaksyon ng SINAG tungkol dito sa mungkahi ng DA at pakipaliwanag po sa amin ano ba ang magiging implikasyon nito? Tayo po ay masaya dahil swiftly nag-respond ng DA sa panukala po ng sektor ng agrikultura na actually clarify natin na hindi siya itataas, ibabalik yung taripa sa kanyang original rate na 35% po for ASEAN and 50% for non-ASEAN. Dahil po ang talagang problema natin ngayon, Ms. Ruth, ay bumagsak po yung presyo ng palay, yung farm gate price niya, nasa 80 pesos na lang hanggang 10 pesos per kilo. At ito po ay dahil nga sa bumabaha po ng imported na murang bigas. Yun po ang talagang nagtulak talaga sa amin for the past 6 weeks na talagang kailangan ng ibalik yung taripa sa kanyang original na rate para naman po tumaas ng bahagya ang imported rice. Would you believe ang presyo po ngayon ng landed cost ng imported rice at 5% broken, ibig sabihin ito na yung magandang klase ng bigas ay nasa 24 pesos na lang per kilo. Ibig sabihin sa 24 pesos, dagdagan mo yan ng logistics cost at iba pang mga incidentals, as low as 30 pesos per kilo, ay pwede na pong ibenta yung mga magagandang uri ng imported rice. At yan po yung nagiging lens ng mga traders at millers. Kaya unfortunately, nababarat nila yung ating mga farmers na bilhin lamang sa 8 pesos per kilo na talagang paluging presyo po ito dahil ang gastos po ng ating mga farmers sa isang kilo ng palay ay nasa 15 pesos. Ibig sabihin, 15 pesos yung gastos, bibilin sa'yo ng 8, ay talaga pong luging-lugi at yun ang ating sinasabi kahit last week sa NEDA at sa DA, baka wala na pong magtanim sa next cropping dahil nga luging-lugi na po ang inaabot ng ating mga farmers and there is no hope sa tingin nila kung hindi po mag-i-intervene immediately ang government at yung pagbabalik po ng tariff rate sa imported rice, isa po yun sa mga sinasabi nating urgent na dapat ma-actionan po ng ating gobyerno. Sir Jason, yung paliwanag nyo ay yung malinaw naman dyan kasi nga parang binabaha nga tayo yung merkado ng sobrang mura na imported rice kaya nakaka-disadvantage naman doon sa local farmers. Pero paano naman po doon sa mga consumers? Maapektuhan lang po ba yan yung halimbawa yung namimili ng premium rice? Paano pong epekto? Hindi po actually, since in-implement siya noong July, it took the DA several months na mag-impose siya ng MSRP kasi nga binaba mo na yung taripa to 15% and yet hindi naman bumaba yung presyo ng bigas. We must remember, from December, pababa hanggang ngayong August, meron pong ceiling MSRP sa imported rice dahil hindi po talaga hindi siya kusang bumaba kung hindi pa nag-intervene ng government natin. Pangalawa po, talagang napakamahal ng bigas last year dahil ang presyuhan po sa global market ng bigas ay nasa $640 per metric tons. That was March, May, June last year. Pero ngayon po, nasa $340 na lang siya per metric tons. Ibig sabihin, talagang napakalaki rin po ng binaba, doble, 50% ang halos, 50% ang nabawa sa kanyang presyuhan. Kaya talaga pong mura ang presyo ng bigas ngayon and we're not expecting much changes dahil nga po, marami ang bigas sa global market. Even yung India, tinanggal niya na yung kanyang export ban, ang Vietnam, ang Thailand, hindi na siya nagko-control sa kanyang mga pag-export dahil nga po, sobra-sobra po yung bigas globally. At kung sa atin po dito, we imported 4.8 million metric tons last year. Ngayon ay 2.5 million na as of end July. Yung dalawang importasyon lang, that means almost 7 million ang ating imported rice na talagang Jason, so kumbaga bumaba sa market. ang tanong ko sana pag mismo sa mga palengke, hindi ang sinasabi mo dahil nga bumaba na rin talaga ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, hindi yan masyado aangat para sa mga mamimili. Hindi masyado tataas kahit itaas mo yung taripa. Tama po. At dapat bantayan lagi ng government yung gitna, from farm gate to retail, dahil nandun po yung matagal natin Oo. sinasabi profiteering. Wala naman po sa bahagi ng farmers yan
At kawawa rin kasi yung consumers, hindi siya nakikinabang sa murang farm gate price ng palay. Kung ngayon po ay 8, totoong 20 pesos ang bigas kung talagang 8 ang bilihan ngayon sa ating mga farmers. Pero alam naman natin yung 20 pesos ay artificial rate din siya kasi nga subsidized siya ng government. Pero okay lang po yun. We support din yung mga programs that lower rice prices. Ang talagang problem po natin ngayon ay bagsak na bagsak po yung farm gate price ng ating mga magbubukid. Yung supply natin hindi naman maapektuhan kasi 'di ba sinasabi na syempre tayo na yung pinakamalaking rice importer sa buong mundo may panukala na ihinto rin muna yung imports. Kaya naman yan punan ng local farmers. Kayang-kaya po. In fact, kaya nga tumigil ang NFA ng pamimili niya ng palay. Kasi mismong NFA, punong-puno ang bodega niya. Yung mga importers, punong-puno rin po ang bodega niya. As far as supply, siguro po, we're over 4 months ng stocks natin dahil nga po, sobrang dami ang pumasok last year, 4.8. We only needed 2 million metric tons last year, pero doble yung pumasok. Kaya talaga pong, even if we stop importing until the end of the year, wala pa tayong magiging problema sa stocks. Maraming pong salamat kay Sinang Executive Director Jason Kainglet. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.